tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Pwede, dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ipa-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. Confidential information. Public officials and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public, either to further their private interests or give undue advantage to anyone. Number two, to prejudice the public interest. Napakalinaw po. Ngunit bago natin i-apply ang batas, kinakailangan muna natin ma-establish na meron na confidential na dokumento o impormasyon. At kung meron, opisyal na dokumento ba ito ng PIDEA o fabricated lang? And the next important question that needs to be answered is, who committed the disclosure of the documents, whether they are fabricated or not? And I hope that we will be able to know what really transpired and to determine if illegal acts were committed and make responsible individuals accountable. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator Jingo Estrada. We requested, or we requested from Rockwell Residential Towers Condominium Corporation about the ownership and occupants of the said unit, Condo Unit 46-C. But ang sagot nila ay ito. Please be advised that we are constrained from releasing personal information based on your request because of the Data Privacy Act. May we know from the National Privacy Commission if is there reasons valid? Are the reasons valid? Hello. Yes. No, Honorable Chair, because if it is, the request is for a process, a legal process, or that the information will be used in such a hearing as this, or in order for you to fulfill your mandate, then you should have been given access to that requested information. As long as you were able to explain or to give due notice that the requested information will be used for a legal process or a lawful process, then you should have been given that information. This legislative inquiry Yes. is a lawful process. Yes, exactly. Correct? Yes, correct. So, there is no reason for the management of Rockwell Residential Tower Condominium Corporation, General Manager Marjorie Casiban, siya nag-experima ng letter nito na hindi na pwede ibigay. They should cooperate with this committee. Am I correct? Yes, you're correct, Your Honor. So that's according to the National Privacy Commission. You are the main implementer of the Data Privacy Act. Am I correct? Yes, sir. Thank you very much. So, Kumsik, sa pena, Rockwell Residential Towers, Condominium Corporation, simple lang naman hinihingi natin eh. Hindi man ito nakakasira sa tao yung... But anyway, I would like to go back to Jonathan Morales, Agent Jonathan Morales, about the halt of operation. Why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni Asik Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yun. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, CES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka?
DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung sabi niya. Naniwala ba? Yun po yung sabi niya sa akin. Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya gano'n, mapapahamak tayo dyan. Hindi, ano Sino yan, nagsabi? si Asik Gandapan po. Namatay na. Eh, hindi ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato na alam ko. Hindi ginagamit pa yata yung patay eh. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po. Sa inyo na ko yung informasyon na yun. I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead, no problem. Saan mo na ko yung informasyon? Na- Where did your Kay- superior get the information? Na Namatay people na sinasabi ni ES na tigilan na yan. kaya Asik Gandapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang Nino? ng ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po When was this? after 1 year o matapos yung humigit kumulang isang taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako, Tawag sa'yo. si Atty. Serapio, Police Director Felizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Atty. Serapio sa Malacanang. Pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor. General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa LOM, hindi siya abogado. General Serapio, yung Lisio chief during the time of President Aquino. Felizardo Serapio po. Felizardo Serapio. Opo. Class Sir, 78. Yeah. Yan po yung nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa lesyo na yon. Kung saan, i-report ko, i-brief ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy, yung pinigil ng mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon po ako nagtataka doon. Why? Dahil po, noong panahon na yon, nung nagkaroon po ng, yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pagpipigil sa amin, na hindi pagtatrabaho. Inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media, kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandiyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung po incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga, yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kami sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin, malalaking drug trafficker. Ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Eh anong sabi sa akin sa Malacanang? Eh wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matikinong mga inchik yung mga hinuli nyo eh. Pero, pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma, Central Bank Governor, Security Exchange Commission, at saka yung Insurance Commission. Tatlo yan. Tatlo yung nakapirma na yan. Nandun sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong ng AMLAC, 200 billion po. 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC
dun sa asset preservation order is 130.4 million na lamang po. Okay, Pero so pinawawala ho nila yung mga sinasabi ko. sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Iba-ibang operations yun. Iba-iba po yun. Iba-iba po. Ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko dun eh. Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan, nung Director General na inilagay nila Secretary Ochoa, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na, binuin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin, based sa case operational plan, biglang ilalagay kami ko sa barangay Binyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahuli mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataso ba? Diba? Pataso ba? Di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka na karapatan i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin doon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Felizardo Serapio ng Liceo sa Malacanang. Nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations of public error against the PDEA and its leadership. So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug lord na nahuli nyo. Yes, Your Honor. Yun po ang minaliit po talaga. Ba't hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations? Lahat po yun. Itong particular case. Lahat po yan. Kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya Kasama po. kasama yun. Yun nga po pinagtataka ko. Noon, wala po akong na meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa ditong huli na-realize ko na kung sino yung nasa likod, kung bakit ako pa. Tingnan ko, Your Honor, wala na ako sa PDEA. Kinasuhan pa ako. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarpan ako ng 2 warat. Hindi ko na alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinayal ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission of offense, tumayo sa complainant. Bakit? Ano sabi sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacda. Sino ba si Gerald Cacda? Ito ay tao. Siyang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PDEA after ni General Gutierrez. Noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipitaw sa akin. Ngayon naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asik Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala, kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PDEA noong mga panahon na yun. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, if I may, Go ahead, Senator Chingoy. who were present in that particular meeting? Ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Director Police Director Serapio, at saka yung meron pang doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Did Honor. you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung, hindi ko na lang po kung
Kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila nun, wala na silang, ano sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robin Padilla, and of course the Chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted to the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na, Di mo alam? 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso, Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? matara po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor, wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Kailan ka nandito po nag-service yun. sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restore yan, Your Honor. You were admitted, you said, you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, same month. Na-restore. So, hindi po ako, hindi po ako pamilyar doon sa date. Kung tatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor, Alam ko kung kailan ako nakulong eh. yun po, Your Honor, sa inyo. Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal na nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible na hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam mo, na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 then. Your Honor, Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga po yan, may mga dokumento na nandiyan. Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor. Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko, Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. nagkasakit po ako doon yan, Your Honor Yan yung naging basis ko doon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismiss at dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagsasalita ka. Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated
3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor, dahil nagkaroon ako ng mga, ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP doon dahil dyan sa, ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, ano no, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pled. Kung di ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, diniricall ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano pang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero diniricall ko siya para at least maiano ko sa inyo, Your Honor. Okay, then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano eh. Nawalan ako ng, ano, no, ng karapatan, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron sa mga dismissal proceedings. Wala po akong natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya, kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po ako ano dyan, walang due process na akong nabigay sa akin. Noong hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko inaano kay General Lasso, ang ibig pang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss sa Opo, PNP. dahil nga po, meron ako kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso
sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, final ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na bakit para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. Dumaan ako doon sa talagang sa recruitment You never process. Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila, kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ipa-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga polis na nandun sa PDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung hindi po ako nagkakabala,